Yun, magandang araw po sa inyo lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan nating OFW dyan. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon po ito, pag-usapan po natin itong biniling breath analyzer po ng LTO at nalaman po ni Senator Rapi Tulfo na pagkamahal-mahal po ang presyo ng mga binili nilang breath analyzer and then hindi naman po pala ito nagagamit or depektibo po. So, napakamahal po ang pagkakabili rito ng LTO at magugulat po kayo sa presyo ng isang breath analyzer na pinrocure po o binili ng LTO. So, yan po yung pag-uusapan natin ngayon. Ngayon, kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman po munang pakisubscribe. Pakipindot po yung subscribe button at the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan. Kaya, pindot na. So, ito, panoorin po natin itong video galing po kay Attorney Freddy Villamor. So shout out po Attorney Freddy Villamor. Pahiram lang po ako ng video ninyo. Pag-uusapan lang po namin itong biniling breath analyzer po ng LTO at ipinamudbud pa nila or ibinigay pa nila sa ibang agency po ng gobyerno natin pero nalaman po ito ay depektibo at napakamahal. So ito yung pag-usapan po natin. Panoorin muna po natin ito para meron tayong kumbaga magkaintindihan tayo kung paano ba nakuha o saan nakuha yung presyo at magugulat po kayo. 51 million pesos allocated sa inyo. Ano nga sa mga breathalyzer? At magkano per unit? Mr. Chair, from the record of LTO, we have procured 756 units of breathalyzers. How much is it each unit, sir? Unfortunately, I'm sorry, Mr. Chair, I was not able to get the data. I can give you them out now. 68,000 per unit. Napakamahal yata kasi, sir. Biruin nyo, isang pirasong breath analyzer tumataginting po na 68,000 ng isa. At ang total po ng binayaran ng LTO sa total ng 751 na units, 51 million po ang binayaran nila para dun sa mga breath analyzer na pinagbibili nila. So, ibig sabihin, isang piraso, 68,000 po ang isa. Mas mahal pa po, napakaliit na aparato. Pero yung presyo niya halos kasing presyo po ng isang second hand na sasakyan ng mga 90s model. Biruin nyo, kaliit-liit na aparato, ganun kamahal ang binili ng taga-LTO. At ito, magugulat po kayo kung sa ibang bansa kung magkano po ang presyuhan ng breath analyzer. Sa US po, 5,000 to 14,000 ang isang breathalyzer. Sa Thailand, 3,000 pesos. Bakit po sobrang mahal? Mr. Chair, please allow us to seek the information from our... Bili mo, kahit yung taga-LTO, hindi niya alam kung bakit ganun yung presyo. Pero, kung titingnan nyo, sa US, 5,000 lang ang presyo ng isang breath analyzer. Saan kaya binili ng taga-LTO itong breath analyzer nito na pagkamahal-mahal, 68,000 ng isang piraso, samantalang kung sa US ka bibili, 5,000 lang. Kung sa Thailand naman is nasa 3,000. Pero may mas mura pa ho dyan kung titingin po kayo sa Shopee, sa mga online shopping platform, sa Shopee, sa Lazada, ang pinakamurang breath analyzer is nasa around 1,600. And ang pinaka sabihin natin, medyo mahal is around 2,500 lang. Pero ang pinili ng taga-LTO is yung tig 668,000 ang isa. Tapos, magugulat pa kayo kung gaano karami yung depektibo doon. Di ba? Panoorin po natin to. Procurement. Na-flag down kayo ng COA, Commission on Audit, at merong worth 51 million pesos ng mga kagamitan kasama na yung breathalyzer na nakatenga lamang sa inyong ahensya sa stockroom. So, aside pa pala dun sa mga depektibong breath analyzer na yan, nalaman pa ng COA na itong LTO, itinatago lang pala, yung kailang mga pinagbibili kabilang nga doon yung breath analyzer na binili nila, nakatago lang sa stockroom at ayaw pa ipagamit o ayaw pa i-distribute sa mga ibang agency na sabihin natin pwede nilang mapakinabangan, magamit tulad na lang ng MMDA. Di ba? Kasi sila yung nasa kalsada. So, mostly,
sila yung nagmamando, so sila yung mas nangangailangan yan para malaman nila kung yung mga i-apprehend nila or sabihin natin masasangkot sa anumang aksidente at pinaghinalaang nakainom, pwede nilang magamit right away. Pero nakatenga lang sa LTO at ayaw ipamigay o ayaw ipagamit. Ano kaya ang dahilan? Bakit ayaw nilang ipagamit yung mga breath analyzer na nakatambak lang doon sa kanilang stockroom? Hindi nagagamit. Lalabas po ito sa budget hearing. Your Honor, yes, we received some units of breath analyzers from LTO, but we returned them because it was not calibrated, Your Honor. I remember at the time, then Chairman, the late Danilo Lim, tested the breath analyzer by asking one of his security to drink alcohol and try the breath analyzer. And it registered 0 alcohol level. That's why we returned it, Your Honor. So, ibig sabihin, sira yung breath analyzer na ibinigay ng LTO. Sa ganong presyo, 68,000, pero sira. So, ibig sabihin, bumili ng basura yung LTO para ipagamit or para sabihin lang siguro or dahil nga naging proposal kasi yan ng mga mambabatas natin na dapat kasi naging proposal nila para magamit dahil nga, di ba, tumataas yung insidente ng mga drunk driving sa atin dito sa Pilipinas. Ngayon, hindi naman kagad ma-determine kasi ng mga humuhuli o rumorosponde doon sa insidente na yon kung yung driver ba ay nakainom o hindi. Basta ang magiging statement lang is amoy alak. So kasi depende naman kasi yan kung pwedeng amoy alak ka lang pero hindi ka lasing. Halimbawa, baka nandun ka lang sa level ng minimum mo lang na iinumin pero hindi ka lasing, which is pwedeng lang sigurong palusutin yun. Hindi lang natin sigurado pero baka sakali lang naman. Pero siyempre, di ba, pag ginamitan ka ng breath analyzer, doon malalaman kung ikaw ba sabihin natin lasing na o hindi kasi may mga certain percentage yan ng alcohol na pwede mo na i-categorize na lasing ka na or hindi pa. So, base na rito sa LTO, sa MMDA, sinoli nila yung ibinigay sa kanilang breath analyzer kasi hindi daw, hindi calibrated or hindi gumagana ng maayos. In short, sira po yung kanilang breath analyzer na ibinigay ng LTO dahil sabi po ni MMDA chairman, inutusan daw po ni dating DILG secretary yata po yun, si Danilo Lim. So, inutusan daw niya yung isa sa kanya mga security na uminom po ng alak para matesting kung ilan yung madedetect or gaano kataas yung alcohol level ng ininom ng security. Pero yun nga lang, nagkabulilyaso, nalaman na 0 lumabas yung nakuwang percentage. Ibig sabihin, hindi nababasa ng breath analyzer. Sira nga, hindi nababasa yung alcohol level na tinake ng security ni late Danilo Lim. So, so, parang, ang hirap i-imagine, no? 68,000, tapos sira. Ang hirap tanggapin na sa ganong presyo, hindi mo mapapakinabangan. Okay lang kung bumili ka ng kotse na halagang 68,000 tapos may mga depekto, medyo maiintindihan mo pa kasi second hand nga naman yung binili mo. So parang lalabas yan, parang worth it lang yung binili mo kasi nga sa ganung presyo, expect mo may sira. Pero ito, ang liit ng aparato, sobrang mahal, 68,000 ng isa, tapos depektibo. Di mabuti lang sana, bumili ka na lang sa Shopee, at least pwede mo pang isoli. May re-return mo pa yung pera mo at pwede mong palitan ng panibagong breath analyzer. Ito, itinago siguro, hindi natin alam kung sinadya ba talagang hindi i-distribute, itago sa stockroom para hindi magkabulilyasuhan. Diba? Kasi kung itatago mga naman lang dyan sa stockroom at saka mo lang malalaman na sira na pala yung hindi gumagana yung breath analyzer, pwede mo idahilan. Baka po kasi nasira dahil matagal na nakastock dyan sa stockroom, mga doon po nasira.
So, pwede ka pang lumusot. Pwede mo na lang idahilan bakit di mo dinistribute. So, gagawa ka na lang ng magiging palusot mo dyan. Pero, dahil kay Senator Rapi Tulfo, na-brought out niya yung kalokohan nangyari dyan sa LTO. Hindi natin sinasabi yung kausap ni Senator Rapi Tulfo dito, siya yung sabihin natin may kasalanan sa pagbili ng mga sirang breath analyzer. Pero, siyempre, parte na siya ng ahensya ng LTO. So, dapat may paliwanag niya. Kasi dapat turn over yan kung sino man yung pinalitan niya. Dapat paano alam mo kung ano yung mga iniwanang sa'yo, mga iniwanang di ba? Iniwanang mga, sabihin natin, problema, or mga kung ano man yung mga property, or mga, kung anong anik-anik dyan na ibibigay sa'yo, dapat ina-accountable yan. Diba, dapat may proper turnover para sa mga gantong bagay. Alam mo kung ano isasagot mo. Tulad ngayon, diba, tinatanong ni Senator Rapi Tulfo. So, hindi niya masagot ng ganun-ganun ng biglaan kasi wala siyang direct knowledge kung ilan talaga yung total amount, kung sakto ba talaga yung sinasabi niyang figures ng mga breath analyzer na binili. So, parang nangangapa siya. Kasi nga, tingin natin mukhang walang tamang turnover, 'di ba? Kaya hindi niya alam kung talagang yung mga binili ba ng LTO is mga defective talaga. Big sabihin, yung breathalyzer na 68,000 pesos palpak. Toto 3 years ago, sir, we also received that units, but we returned, sir, because Ito na it was naman. not calibrated. Lahat return to sender. Yes, sir. Jeez. So, pati ang PNP nakatanggap din ng breath analyzer, and then ganun din, same scenario rin ang ginawa nila, sinoli rin din na sa LTO kasi hindi gumagana. Pero ang tanong, ano yung naging action ng LTO nung malaman nilang depektibo yung mga breath analyzer na pinagbibili nila? Yun yung pina-question doon. Sana kung tinanong man lang nila kung sino yung bumili ng mga breath analyzer na yun, sana inalam nila anong nangyari, bakit ganito yung nangyari sa breath analyzer. Sana inireport nila sa ombudsman or sa COA para at least mapanagot yung mga dapat managot. Kasi, biruin nyo, 571 million ang presyo ng breath analyzer na binili. Tapos hindi naman mapapakinabangan. So, sila maiipit dito. LTO, sir. Anong ginawa nyo? Mr. Chair, I'm sorry, but I'm not trying to evade, but then I assumed the position on July 2023 that I think this the distribution and the situation when I was not in the law enforcement service, Mr. Chair. So, naging palusot niya, inassume lang daw niya yung office, July 2023. So, last year lang siyang umupo. So, hindi niya alam kung ano yung status o ano ba yung nangyari dyan. So, maganda yung magiging palusot niya. Pero, ang hirap kasing tanggapin lang, nasasabihin mo lang, ay hindi ko alam yan. Kasi, nung time na binili yan, hindi pa ako nakaupong LTO chairman dyan. Pero, di ba parang, ang nangyayari dyan, nagiging scapegoat yun ng mga sinundan mo. So, dahil sa wala sila sa pwesto, napalitan na sila, so parang ang lumalabas dyan, absuelto na sila. So, ikaw ang sasalo ngayon nung mga problemang iniwan nila. Kaya nga, dapat dyan may proper turnover para at least, di ba, mailigtas mo yung sarili mo just in case may mangyaring ganyan. So, dapat inaalam mo talaga lahat ng mga detalye ng mga iiwanan sa'yo. Tulad yan, yung mga latest na binili, kung ano yung mga binili, ilan yan, dapat alam mo eh. Di ba? Tapos, chinecheck mo kung gumagana ba o hindi. Kasi sa'yo puputok yan eh. Sa'yo unang-unang puputok yan bago bumunta sa kanila, nakatakas na. Yung mga dating, kumbaga yung mga sinundan mo, nakatakas na. Ngayon, ikaw ang maiipit. Kaya nga dapat dyan, hindi porkit na ikaw yung inassign para maging head ng LTO or kung ano man department dyan, is okay na sa'yo yun. Dapat yung pagka-appoint sa'yo, parang iuobligahin mo na yung susundan mo, yung aalis na sa pwesto na papalitan mo, na i-accountability niya lahat ng mga pwedeng iiwan sa'yo para at least kung magkabulilisuhan, alam mo. Or meron kayong pinagpirmahan na yung mga, kumbaga yung mga magiging problema,
pwede mo siyang ituro. Hindi yung para magsasabihin mo lang kagad na, Mr. Chair, yung problema na yan, dinatnan ko lang yan. Nag-assume ako ng office gantong panahon. So, wala po akong alam dyan kasi wala pa ho ako nung binili yung mga gamit na yan, di ba? Unless kung sinabi mo, based po sa record, inassume ko po ito, naging, kumbaga, tinon-over sa akin to ni ganito. So, nung chinek namin yan, sabi niya, okay daw, pero nung chinek namin, hindi. So, ito yung pirma niya. Tapos, di ba, may ebidensya ka na hindi talaga sa'yo. Pero yung sasabihin mo lang na pasensya na po, nung nangyari yan, wala pa ako dyan sa opisina yan. Although malaking lusot mo yun. Kasi hindi ka nga naman na parte pa nung binili yung breath analyzer na yun. Pero syempre, dahil ikaw na yung nakaupong hahawak sa isang agency na yan, accountability mo na yan. Di ba? Hindi yung pwedeng sasabihin mo lang, wala pa ako nung panahon na yan. So, ano namang pakialam ko dyan? So, habulin nyo yung mga pinalitan ko. So, hindi naman siguro tama kung ganun. Dapat yan, merong accountability form na pinipirmahan nyo para at least, pwede nyong sampahan ng kaso yung sinundan ninyo. Para at least malinis yung pangalan mo, maituro kung sino dapat maituro. And who was the person in charge of procurement at that time? I will check, Mr. Chair. Pero ngayon pa lamang, husgan ko na hindi worth it dahil pumapalya 68,000 sa isang palpak, bulok, sira na fertilizer. Sinayang natin yung pera ng taong bayan. From the report of our regional... Correct, sinayang lang talaga. Biriin mo, magkano yung total nun? 51 million. Ang daming pwedeng pwedeng gamiting pondo na yan, yung 51 million. 'Di ba? Doon nga sa libro nga ni VP Sara, 10 million lang ang usapan doon for the whole year na yun. Pero lintik yung pagbira niya doon kay VP Sara sa 10 million na book project niya. Tapos ito 51 million na breath analyzer. Na pagka mahal-mahal na hindi naman magagamit at nabili na, ganun-ganun na lang na parang hahayaan na lang na tanggapin yung paliwanag na hindi pa ako nung binili yan, hindi pa ako nakapwesto sa LTO. Parang ang sakit sa kalooban na naglulustay lang tayo ng pera at sasabihin ng gobyerno na walang budget yung Pilipinas para sa mga proyekto, para sa taong bayan. Pero kayang-kaya nilang sumunog para sa mga depektibong gamit na yan. Offices, Mr. Chair. We have apprehensions under 10586. The units that were distributed to the regional offices were used, so they were able to prosecute. So dito pinagmamalaki niya ngayon na dahil daw sa mga breath analyzer na binili, marami naman daw silang na-apprehend. At marami daw silang na-prosecute ng mga lumabag sa drunk driving. Pero ang tanong doon, kung legit ba lahat 'yon? Hindi natin sinasabing hindi totoo. Tayo nagtatanong lang naman kung lahat ba 'yun legit. Kasi naman natin sa Pilipinas, magagaling gumawa ng report para mailusot lang yung kanilang mga kapalpakan. What if kung yung mga sinasabi ni Sir dito na apprehension tsaka mga na-prosecute daw, manggagawa-gawa lang ng mga, alam niyo yun, ng mga tulonggos nating empleyado dyan sa LTO. Diba? Kasi LTO, alam naman natin, napakaraming fixer dyan. O baka kasi ito, nadaan din sa fixer yung mga ginagawa nilang report. So, para lang mapagtakpan yung mga sirang breath analyzer na yan. So, syempre, pag isinabit mo nga naman sa COA yan, pwede nilang palabasin yung mga binili nilang breath analyzer is effective at agad nagagamit. So, hindi kagad ma-detect na meron palang nakatago lang sa mga stock room nila at doon inaamag na lang. Kaya siguro isa sa mga dahilan yon bakit nasira yung breath analyzer or talaga nung binili pa lang nila yung breath analyzer na yan, sira na. So, parang nangyayari, bumibili na ng mga sirang mga basurang gamit yung Pilipinas, yung bansa natin. Binibili yung mga basura galing sa ibang bansa.
Tapos dito, ipagmamalaki na meron tayong breath analyzer pero sira pala. So napapahiya tayo sa mga kababayan natin na gumagastos ng gobyerno natin ng ganung kalaki pero hindi naman napapakinabangan. Tapos kumita pa yung bansa na binilan ng basurang breath analyzer na yan. Diba? Parang lumalabas, pinagtatawanan tayo ng bansang binibilan natin kasi bumibili tayo ng basura. Tapos dito, i-declare na napakamahal. So, kumita na yung bansang binilan nila, kumita pa yung mga kurap na nasa gobyerno natin. Pero mo 68,000 ang isa. Eh kung sa US bumili, sabihin na natin, doon tayo bumili sa US, 5,000 ang isa. So, ibig sabihin, may kumita ng at least 63,000 ang isa ang kinita sa isang breath analyzer. Di ba? Kung merong 10 units doon na napunta sa kamay o sa bulsa ng mga kusino man, 10 units lang, meron ka ng 600,000 na kinita. Wow! Napakasarap ng buhay. Kumikitang kabuhayan. Ganong kalala ang korupsyon natin. 1,496 cases all in all, Mr. Chair. So ang pinapalabas mo na nag-work ang ilang breathalyzer. Yes, Mr. Chair. What a very convenient excuse. O, di ba? Napakaganda na excuse niya. Parang yung nga, sabi nga na Senator Rapi Tulfo, na hindi naman po lahat sira. Meron naman pong gumagana. Pero kahit sabihin mong ilan ang gumagana doon, as long as merong breath analyzer na hindi gumagana, losses pa rin po yun. Basura pa rin yung ginastosan pa rin natin yun. Di ba? Hindi pwedeng sabihin mo na porkit nagamit or meron kayo gumagana yung iba sasabihin okay na yan, gumagana naman yung 10 So sabi nilang 756, merong 50 na gumagana. So okay na yung 706 na basura. At least may gumaganang 5. So ganun-ganun na lang ba dapat yun? Yung sa MMDA, 215 isinole. Sa PNP, 50 isinole. Well, meron kayo na-apprehend, thank you, pero hindi nagamit ang breathalyzer. So, meron ba kayong balak na mag-procure ulit? Yes, Mr. Chair. Meron ulit. Ang tapang naman ng apog. Your Honor, and definitely mangyayari ngayon is i-put on hold. Ang lakas ng loob na bumili uli ng panibagong breath analyzer na halagang 68,000 ng isa. Ang titibay ng sikmura, Diyos ko po. Buti na lang nandyan si Senator Rapi Tulfo at nalaman nila na meron palang ganyang kalokohan dyan sa LTO. So, antayin natin pagdating ng budget hearing, malamang uungkatin to ni Senator Rapi Tulfo at hindi niya palalagpasin to. Na ang lakas ng loob na bumili ng panibagong breath analyzer samantalang yung mga binili nila noon na breath analyzer mga palpak at napakamahal. So hintayin natin pagdating ng budget hearing at si Senator Rapi Tulfo ang umupo dyan. Malilintikan itong mga taga-LTO na to. Hindi natin sinasabi si Sira yung kausap ni Senator Rapi Tulfo pero sigurado may malilintikan dito. Dahil harap-harapang panloloko sa taong bayan tong ginawa ng LTO na to na bumili ng mga sira at basurang breath analyzer at tapos tinago pa sa stock room tapos i-distribute sa ibang mga agency na kailangan ng breath analyzer tapos ipagmamalaki kunyari na meron namang gumagana. 'Di ba? So napakatigas, napakalalakas ng sikmura ng mga taga-LTO na umorder pa uli, bumili pa. Buti na lang natanong ni Senator Rapi Tulfo, may plano uling bumili. Napakatibay ng sikmura ng mga taga-LTO na to. So abangan natin sa budget deliberation ng LTO kung talagang kung ano pa yung malalaman dito ni Senator Rapi Tulfo. Abangan po natin yan. So maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.